Yo! Paano nga ba nabubuo ang kidlat? Ang kidlat ay nabubuo sa loob ng thunderstorm. Ang thunderstorm ay buong sistema ng bagyo. May kidlat, kulog, malakas na ulan, at hangin. May iba't ibang uri ng kidlat. Intracloud, nangyayari sa loob ng isang ulap, cloud to cloud, galing sa ulap papunta sa kabilang ulap, cloud to air, galing sa ulap papunta sa hangin, at cloud to ground, galing sa ulap papunta sa kalupaan, at ito ang pinakadelikadong kidlat. Nagkakaroon ng kidlat dahil sa static electricity na nagtatapos sa electrical discharge. Ang ibig sabihin ng static sa Greek word ay hindi gumagalaw. So, static electricity, kuryenteng hindi gumagalaw o naipon sa loob ng isang lugar o bagay. Ang electrical discharge naman ay ang biglaan at mabilis na pagdaloy ng kuryente. Nangyayari ito kapag ang naipong static electricity ay nakahanap ng daan upang makawala. Sa loob ng ulap, may malalaki at maliliit na yelo. Ang tawag sa maliliit na kristal na yelo ay ice crystal. Ang tawag naman sa malalaking butil ng yelo ay graupel. Ang mga yelo na yan ay may kargang kuryente. Ang kuryente ay may dalawang uri ng electrical charge, positive charge at negative charge. Ang mga electrical charge na to ay nakapaloob sa subatomic particles na proton at electron. Ang positive charge ay katangian ng proton, ang negative charge ay katangian naman ng electron. Ang graupel at ice crystal ay parehong neutral o may balancing electrical charge. Ang graupel ay may parehong dami ng electron at proton, ganon din ng ice crystal. Ngayon, dahil sa paakyat at pababang hangin o tinatawag na updraft at downdraft, nagbabanggaan at nagkikiskisan ang dalawang uri ng yelo na to. Dahil dito, kumakawala o lumilipat ang ibang elektron galing sa ice crystal papunta sa graupel. Nangyayari din ang palitan ng electrical charge dahil sa banggaan ng yelo at tubig. Pero ang pangunahing dahilan ay ang banggaan ng dalawang uri ng yelo na to. Dahil nabawasan ng elektron ng ice crystal, nagiging positive charge ion ito o sa scientific name ay cation. At dahil nadagdagan naman ang negative charge ng graupel, nagiging negative charge ion naman ito, na ang tawag ay anion. Dahil magaan ang ice crystal, natatangay ito ng hangin papunta sa itaas ng ulap. At ang graupel naman ay nasa ibabang bahagi ng ulap. At dahil hindi na balanse ang electrical charge ng ice crystal at graupel, nagkakaroon ng matinding pressure sa espasyo sa pagitan ng dalawang yelo na to. Ang tawag sa matinding puwersa na nabubuo dito ay